Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus sa taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila nang siya'y kasalo nila sa hapag. Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala
ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ang narinig nating kwento sa ating ebanghelyo ay kwento ng dalawang alagad na maglalakbay patungo sa Emmaus o Emmaus. Ito yung isa rin sa tinatawag na Emmaus Walk. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-Emmaus Walk tayo. Pag sinabing Emmaus Walk, ay yung paanyaya na mag-usap tayo. Kasi di ba sa yung konteksto po ha, mayroon nangyari sa Jerusalem. Labis na paghihirap ni Kristo, labis din na kabiguan ng mga alagad. Anong siguro nawalan sila ng pag-asa? Paano na sila ngayon? Dahil nga namatay si Kristo, namatayan eh. So kapag namamatayan, malungkot. Pero tingnan nyo po, no? Ikatlong linggo ngayon, ay ilagay nyo lang sa konteksto po, no? Ikatlong linggo, bago nagpakita si Jesus sa kanila. Parang yung process, no, na kapag nawawalan ka, namamatayan, nabibigo, okay lang, sige, umiyak ka, kasi merong panahon para mag-grieve. Yung grieving moment. May panahon yan, sige lang. Pero itong pagkakataon na ito, nagpakita na si Jesus para tulungan at gabayan ang mga alagad na hindi nila pa rin naintindihan ang nangyari. Kaya nga sabi, no, dalawang alagad mula sa Jerusalem, maglalakbay patungo sa Emmaus. Nag-uusap-usap sila. Hindi ko alam kung paano pinag-uusapan, pero nang tanungin sila ni Jesus, bagamat hindi nila nakilala si Kristo, ang sinabi ni Kristo, ano bang pinag-uusapan ninyo? Ano ba, kayo po, anong pinag-uusapan ninyo lately? Ha? Uy, pinag-uusapan niyo ba yung krisis? Pinag-uusapan niyo ba yung attitude ni Trump? Pinag-uusapan niyo ba yung pagkakahuli kay Saldico? Pinag-uusapan niyo ba itong hearing tungkol sa impeachment? O wala lang? Minsan kaya hindi natin naintindihan kasi hindi naman natin pinag-uusapan. Pero yung pag-uusap na dapat ay may tamang paggagabay. Meron kasing nag-uusap na ang labas chismisan lang. Meron pag-uusap na ang tono ay panguhusga lang, paninira lang. Pero yung pag-uusap na malinaw sa iyo dahil gusto mong maunawaan ang nangyayari, yun ang dapat nating pinupuntahan. Yun yung Emmaus experience na dapat nating marating. Tandaan niyo po ulit ha, naglalakbay ang dalawa, palayo kung saan nangyari, sa lugar kung saan sila nakaranas ng kabiguan. Disappointment man yan, o kahit sila mismo, kasi di ba, iniwan nila si Kristo, may kasalanan sila eh. May nagawa silang hindi maganda. Kaya, alis na lang tayo dito. Di pa tayo sa ibang lugar. Magpakalayo-layo tayo. Pero habang sila'y lumalayo, sinundan sila ni Kristo at tinulungan ni Kristo. Ganun ang ginagawa sa atin ni Kristo. Hindi tayo iniiwan. Hindi tayo pinababayaan. Pero gagabayan niya tayo. Kayang-kaya namang alisin ng Diyos yung sakit, yung kalungkutan mo. Kayang-kayang gawin yan eh. Kaya lang hindi yun ang tamang proseso. Kaya nga, di ba, yung sinasabi nating healing process. Umiyak, nasaktan ka, umiyak ka, pero pagkatapos yan, bumangon ka. Magpatuloy ka na. Pero hindi ka makapagpatuloy hanggat hindi ka natututo sa karanasan
na iyong pinagdaanan. Kay ikaw ang bida, kay ikaw ang inaapi, o ikaw ang nang-aapi at kontrabida. Gaano ka kabukas, gaano ka ka-open sa nangyari sa iyo. Sige nga, tanungin nga ulit yung katabi, ano nangyari sa iyo? Sige nga, ano nangyari sa inyo? Yung mga tatay kasi, para makausap mo, ano nangyari sa iyo? Kailangan may tagay yan eh. Pero yung matinong usapan, yung walang tagay, kaya ba? Pero dapat kayanin mo, ikwento mo nang sa ganon maintindihan ka. At maintindihan mo ang iyong sarili bago mo ipilit na intindihin ka ng ibang tao o ng mismong pamilya mo. Bakit hindi yan nagsasalita? Bakit hindi yan kumikibo? Bakit lagi mainit ang ulo niyan? Bakit ganyan yan? So, para maintindihan, magsalita ka. Ano ba nangyari sa iyo? No judgment naman eh, di ba? Kaya sabi ni Kristo, ano ba nangyari? Anong mga bagay? Hindi sa hindi alam ni Kristo, kundi gusto ni Kristo. Sige, ikwento nyo, ilabas mo. Ano nangyari? Di ba nung kinikwento na nila, unti-unti gumagaang ang pakiramdam nila, unti-unti nagiging okay sila. Hanggang sa sumapit yung punto na hatiin ni Kristo ang tinapay at doon na naliwanagan. At sabi nila, kaya pala ganun yung pakiramdam natin habang kausap natin siya. Di ba? So maganda na mayroon tayong mga nakakausap, lalo tigit. No? Huwag kang mahiyang makipag-usap sa Diyos. Yung minsan akala kasi natin, di ba? Kung totoong may Diyos, bakit niya hinayaan mangyari ito sa akin? Ganun yung linyahan natin eh. Pero kung naiwan na lang tayo doon at hindi natin hinayaan ang Diyos ang magpaliwanag sa atin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, may iwan ka talaga sa nakalipas. Mabubuhay ka lang sa sama ng loob, sa hinanakit. Yung hanggang ngayon, di ba yung tingnan nyo nga po, di ba yung tatampo mo, di ba grade school ka pa yan eh. Maliit ka pa yan eh. Pero dala-dala mo nandiyan dyan, binaon mo lang kasi yan eh. Na minsan, ang hirap mong magsalita, na kahit sa asawa mo o sa pamilya mo, ayaw mo ikwento, ay nahihiya ka pa rin hanggang ngayon? O hindi mo pa rin talaga naintindihan na kailangan at dapat mong mapagdaanan ang karanasang iyan. Baka ma-stroke ka na lang dyan. Mainit ang panahon. Kaya gusto ng Diyos na maghilom ang sugat na kung ano man meron tayo. Pero hindi yan magagamot kung lalayo ka ng lalayo. Hindi yan magagamot hanggat hindi mo yan sinasabi. Kasi lahat naman yan, di ba? Lahat ng karanasan natin may itinuturo sa atin. Kung matuto tayo, dahil kung hindi, wala, tatanda lang tayo ng paurong, tatanda lang tayo na nabubuhay tayo sa nakalipas. Minsan, wala na nga, di ba? Minsan po, no? Wala na nga yung mga taong nanakit sa iyo eh. Patay na nga, di ba? Pero ikaw, nandiyan ka pa rin sa karanasan na yan. Tapos na yun eh. Nangyari na yun. Pero tandaan mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kundi sinasamahan ka ng Diyos at tinihintay niya kung kailan ka nahanda na magsalita. Nang sa ganun, talagang maging okay ka na. Marami po, no? Maraming pumapasok sa buhay pag-aasawa ng hindi pa nila naikikwento ang mga nangyari. Nagawa nila o ginawa sa kanila. Pero sana po, no? Para tuluyan kang mapalaya,
Imbitahan mo rin si Kristo o kaya hayaan niyong sumama si Kristo sa iyo, sa iyong pag-uusap o sa iyong pagbabahagi. Nang sa ganon, makita natin na mayroong mabuting dulot kahit ang mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Amen.